Nako, mainit-init na balita tayo ngayon. Guys, alam niyo na ba yung issue ngayon sa Pilipinas? Meron pong na-found out na mayroong 14 blank items sa BICAM report para sa 2025 budget. Naku po, napo ito ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ako, mukhang tama na naman si Tatay Digong dito regarding sa mga blank items sa 2025 budget. Mukhang grabe na ang korupsyon ngayon sa Pilipinas. O, May diba? nakita ring mga blankong items sa BICAM report ng 2025 budget si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Importante raw na malaman kung sino ang naglagay ng mga blankong ito. 14 na blanko. Ito raw ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa kanyang pagbusisi ng niratipikahang kopya ng Bicameral Committee Report para sa 2025 national budget. 8 sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. May 2 rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration at 2 sa Unprogrammed Appropriations. Aminado siyang dismayado at ngayon lang ito natignang mabuti kahit pa noong December 11, 2024 pa ito isinalang sa plenaryo. Ilang minuto lang din daw kasi bago ang ratification nang bigyan sila ng kopya nito. Very disappointing to know doon na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House saka ng Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito nang walang otorisasyon. Sana raw ay maimbestigahan itong mabuti ayon kay Manuel. Panawagan din niya sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Kasi bakit pala ganito yung nangyari? Nag-meeting sila, tas kunwari pa-publicize, pero hindi naman masyadong pinapaliwanag ano yung mga basis ng mga pagbabago dun sa BICAM. Si Senator Mig Zubiri naman sinabing umalis siya noong pinipirmahan ng BICAM report. Pero ang dahilan niya, don't have a initial there because nung nalaman ko nakaltasan na nga itong mga mahalaga at importante yung mga departments na ito, walk out na ako doon sa BICAM. pero sa sinasabing blank items sa report, I was not familiar with these mga blanks. pinabulaanan naman ni Senate President Cheese Escudero na may mga blankong linya sa 2025 budget. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na imposible rin itong mangyari. 'Di ba? Ang masakla pa dito, guys, umiiwas po yung mga kongresista ngayon tungkol dito sa issue sa mga blank items for 2025 budget. Pati po palasyo, naghugas kamay na rin. Tila umiiwas ang ilang kongresista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Kindly lang, ma'am, explain yung blank sa BICAM report. Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng BICAM Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang Sorry. po for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, wala ring pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Giit ng Makabayan Bloc, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa kongresistang miyembro ng BICAM. Hindi rin daw sila nakontento sa paliwanag ng Senado. Naunang sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may mga blankong halaga sa natanggap nilang BICAM report na niratipikahan sa plenaryo. Kasi dapat yung ni-ratify, kompleto na yun. Wala nang babaguhin doon. Pinuna rin ni Manuel ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na otorisado ang mga Committee on Appropriations at Finance na mag-correct at magpuno o maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa BICAM report. Limitado lang daw sa pagtatama ng typographical o grammatical errors ang maaari nilang gawin. Hindi raw kasama riyan ang paglalagay ng halaga sa mga blanko sa BICAM report. Ayon kay Manuel, kung niratipikahan ng Kongreso na blanko ang nasa BICAM report, dapat zero o wala ring nakalagay na alokasyon sa enrolled bill dahil ito ang napagkasunduan ng Kongreso. Ngayon, nagiging issue ito dahil
bigla nagkaroon na ng amounts, no? Kasi kung papalampasin natin to, baka yung mga susunod na BICAM report, di pwede pala mas marami pa yung blanco. Halimbawa, sa BICAM report na natanggap ng mga kongresista, blanco ang halaga ng National Irrigation Administration at Philippine Coconut Authority. Pero sa General Appropriations Act na pirmado ng Pangulo, may nakalagay na 56 billion pesos para sa NIA at 889 million pesos para sa PCA. Giit ni Manuel, dapat nakabase ang GAA sa BICAM report. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pamumulitika lang ang paglalabas ng issue tungkol sa mga blanco sa BICAM report. It's really about politics. It works for them kung may controversy. Naghugas kamay naman ang palasyo. Hindi raw sila ang mananagot sa mga umano'y blankong item sa BICAM report kung dadalhin ang isyong ito sa Korte Suprema. Si Stella Kimbo, todo iwas naman. 'Di ba? Imagine guys 14 blank items. Let's say lang sa isang item, lalagyan nila yan ng ilang bilyon. Tiba-tiba na naman ang mga korap sa Pilipinas. Hindi talaga natin alam kung sino yung totoong namamahala, sino yung totoong official na may totoong pagmamalasakit sa ating mga Pilipino. Ang mga kongresista ngayon, umiiwas lahat ng mga issue na yan, guys. Dahil alam kasi nila, no, ang kanilang ginawang kalokohan. Kaya sana ibalik na natin si Tatay Digong, pwede ba? Sino dito ang maka-Tatay Digong, guys? Tatay Digong talaga ako ever since. Kaya nalungkot ako nung hindi na siya tumakbo ulit. Sabi ko nga sana kung tumakbo lang si Tatay Digong na mas bata pa siya, di ba? Kasi matanda na rin kasi talaga siyang tumakbo, guys. Kung bata pa lang siya, tumakbo na siyang presidente, ang dami niya nang nagawang maganda sa Pilipinas. Agree? Alamin ko nga kung sino yung mga pumirma dito, doon sa may mga blank items. Tingnan natin kung sino-sino tong mga to, guys. Kayo kasi binoto nyo si BBM. Char! Yes, ako, nung nanalo yan si BBM, guys, hindi ko talaga in-expect na iboboto nyo siya. Dahil never siyang humarap sa debate. Ang debate po ng presidential candidates, di ba, napaka-importante kasi doon po natin nakikilatis yung kandidato na gusto nating iboto as president kung deserve niya ba talaga. Never siyang umattend ng debate, guys, yet binoto nyo pa rin. Ako naman, sa susunod, maging wais po kayo. Huwag kayong mag-base doon sa, in-endorse kasi siya ng gusto kong kandidato Huwag kayo doon sa mga endorse. You have your own decision. Makikita nyo naman mismo yan kung karapat-dapat ba siya. Diba, gamitin nyo yun, guys. Huwag kayong mag-depend doon sa mga refer ng ibang tao. Okay po, so yun lang po ang aking mainit-init na issue ngayon sa Pilipinas. Titingnan natin kung ano susunod na mangyari nito, guys. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.